Nagustuhan mo ba ang regalo ko sa iyo, Teresa? Tanong ni Victor. Kaya napaningo ng dalaga at saka nakangiting tumango. Nasyahan si Victor sa masiglang kilos ni Teresa at saka walang paalam na umalis. Maliksing naghain si Teresa at saka sinimulan ang maganang pagkain. Ina, Martin, kain na. Sige na, masasarap ang mga ito. Aya niya nang mapansing nakaupo lamang ang dalawa at hindi kumakain. Kanina pa kami tapos kumain. Kiming tugon ng kanyang ina. Alanganin siyang napatango. Mas pinili niyang mag-isip ng positibo. Marahil ay mas gusto ng mga ito ang makapagpahinga. Kaya binuhat niya ang kapatid at saka hinawakan ng ina. Iginiya niya ito paakyat sa magiging silid. Dinala niya ang mga ito sa isa sa mga bakanting silid sa itaas ng kastilyo. Hindi na niya namalayan pa ang paglipas ng mga oras, ganun din ang pagkalam ng tiyan. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong makasama ang mga ito, kaya naman kahit malalim na ang gabi, ay naroon pa rin siya sa tabi ng ina. Nakayakap siya sa bewang nito habang masuyong hinahaplos ang kanyang buhok. Malalim na ang gabi, anak. Hinihintay ka na ng Panginoon sa inyong silid. Pananaboy ng ginang sa malumanay na tinig. Mabilis nang naiangat ang ulo. Panginoon? Kunot noon niyang tanong. Natigilan naman ang ginang. Ganon din ang kapatid niya na waring nabalisa. Lumarawan sa mukha ng mga ito ang kakaibang takot, ang tensyon. Noon lang waring natauhan si Teresa. Napagtuunan ng pansin ang kinikilos ng mga ito mula pa kanina, lalo na ang mamula-mulang mga mata. Unti-unti nang napoproseso ng utak niya ang maraming kaibahan sa natural na kilos at gawin ng mga ito. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang sabay-sabay silang magitla dahil biglang bumukas ang bintana at mula dooy umihip ang malakas na hangin. Sinundan iyon ng malakas na kulog ng nakangingilong kidlat at malakas na pagbuhos ng ulan. Takot na itsura ng ina at kapatid ang nalinginan niya. Nakatayo na ang mga ito. Bahagyang nakayuko, ngunit nakatuon ang paningin sa may pintuan. Mabilis niyang naipaling ang tingin sa tinitignan ng mga ito kung saan naroon si Victor at dahan-dahang humahakbang papasok. Muling napakunot ang noo niya nang makitang sa bawat paghakbang ni Victor papalapit ay humahakbang naman paatras ang kanyang ina at kapatid. Mabilis niyang ibinalik kay Victor ang paningin. Maagap niyang iniharang ang sarili nang makita ang madilim nitong anyo. Galit. Sinalubong niya na nagbabantang tingin ang malilisik nitong mga mata. Katumbas ng babalang huwag sasaktan ng nanay niya at kapatid, na hindi siya tatayo na lang kung muling mauulit ang ginawa sa mga ito. Ikaw ang nagsabing regalo mo sa akin ng manininang pagkabuhay. Ako na ang may karapatan sa kanila. May pagmamatigas niyang sabi. Nangiti si Victor. Nabura ang madilim na anyo. Sa kanya ito lumapit at saka malambing na sinabing, regalo nga sa kanya ang mag-ina, ngunit pagmamay-ari pa rin nito ang lahat ng nakikita niya. Naglakad ito paikot sa kanya. Mula sa likuran, niyakap siya at saka iniharap sa mataas at malapad na salamin. Hindi niya naiwasang hangaan ang mga sariling refleksyon, lalo na nang dahan-dahan nitong hawiin ang kanyang buhok papunta sa kaliwa niyang balikat. Napasinghap siya ng dampian nito ng halik ang batok niya, habang kinakabig siya padikit ng padikit sa katawan nito.
Nakagat niya ang labi nang maramdaman ang paglikot ng dila nito sa kanyang leeg. Marahang sinisipsip ang kanyang balat. Kinakagat, ngunit wala siyang sakit na nararamdaman maliban sa munting kiliting gumagapang sa kanyang kaibuturan. Naigtad siya ng mahimasmasan na wari ba'y may nagbuhos ng malamig na tubig sa tila nilalagnat niyang balat. Binaklas niya ang mga kamay ni Victor. Hindi na makatingin sa salaming kaharap. Hindi man nakikita, alam niyang mapulang-mapula ang kanyang mukha sa hiyang nararamdaman. Hindi man aminin, nakaramdam siya ng kakaibang init. Patakbo siyang lumabas ng silid. Hindi na nagawang tignan ng ina at kapatid. Hiyang-hiya sa sandaling pagkalimot sa sarili. Nang nawala si Teresa sa paningin ng kanyang ina at kapatid, ay nagagahol ng lumapit kay Victor ang mga ito at lumuhod. Pareho ang sasahig na katuon ng paningin. Nabaling ang pansin ni Victor sa mga ito. Kumilos kayo sa harapan ni Teresa gaya ng pagkilos nyo noong kayo ay buhay pa. Oras na magkamali uli kayo. Malupit ang kaparusahang tatanggapin nyo. Opo, Panginoon. Matawad po. Hindi na po mauulit. Halos magkasabay na sagot ng mag-ina. Nakasayad na sa sahig ang magkabilang palad ng mga ito at halos hagka ng mga paa ng binatang pigil naman ang galit at pagtaas ng baritonong tinig. Isang beses ko lang itong sasabihin, kaya intindihin ninyong mabuti. Siguruhin niyong hindi mahalata ni Teresa ang inyong pagbabago. Misteryoso at maotoridad nitong sabi. Papiksi nitong iniangat ang mga paa. Tinalikuran ng mag-ina at saka naglakad palabas sa silid. Ang mag-ina namang naiwan sa loob ay nanatili pa rin sa posisyon. Paulit-ulit sa pagsasabing, Opo, Panginoon. Masusunod, Panginoon. Habang nauulimigan ng mag-inang naiwan ang mga yabag ng binata, ay hindi kumilos ang mga ito. Natatakot na oras na maiba ang pwesto ay maparusahan ng itinuturing na Panginoon. Maraming sandali pa ang pinalipas ni Victor bago sinundan si Teresa. Pinahupa muna ang inis sa mag-inang binuhay ng kanyang mahika. Nadatnan niya ang dalagang nakasilip sa bintana. Pinanonood ang malakas na buhos ng ulan. Naiiling siyang napangiti. Yakap nito ang sarili, nilalamig. Lumapit siya at yumakap sa nakatalikod na dalaga, dala ng malamig at mapayapang atmosfera. Hindi na iyon ikinagulat ni Teresa. Ngayon lang nagkaganito ang panahon, siguro may bagyong paparating. Malumanay nitong sabi. Napangiti si Victor. Mainit niyang pinihit ang katawan nito paharap sa kanya. Walang bagyo, Teresa. Ang lahat ng iyan ay nilikha ng aking kapangyarihan. Malambing niyang turan. Bahagyang napanganga ang dalaga kasabay ng pag-angat ng magkabilang kilay. Nakalarawan sa anyo ang magkahalong pagtataka at paghanga. Nakangiti niyang hinagod ng tingin ang maganda nitong mukha. Ang paminsan-minsang pagsulpot ng liwanag mula sa kidlat at pagsaboy ng hamog galing sa mga patak ng ulang hinahampas ng hangin ay nagdulot ng romantikong atmosfera sa kanilang silid. Tila nanunudyo pa ang hangin sa ginagawang pag-ihip sa mahabang buhok ni Teresa. Lalo itong naging kaakit-akit sa kanyang paningin. Sinikap niyang kontrolin ang mabilis na tibok ng puso, lalo na ang pagnanais na hapitin ang katawan nito at yamukusin ng mariing halik ang mamasa-masa nitong labi.
Anong uri kang vampira, Victor? Paano mo nagagawa ang lahat ng ito? Tanong nito at saka pumihit paharap sa bintana at muling tumanaw sa labas. Inilinga nito ang mukha sa kanya nang walang marinig na sagot mula sa kanya. Alanganin siyang ngumiti. Dahil iba ako sa pangkaraniwan, isinumpa akong maging ganito. Matipid niyang sabi. Kinalas niya ang mga brasong nakayapo sa bewang nito at saka naglakad palapit sa kama. Nakasunod naman sa kanya ang paningin ni Teresa hanggang sa makahiga siya sa kutsyon. Tinapik niya ang ibabaw ng malambot na higaan. Naintindihan nito ang paanyaya niya. Lumapit ito at humiga sa kanyang tabi. Umunat siya sa pagkakahiga at inialok ang matipunong bisig upang maging unan. Muli siyang pinaunlakan ng dalaga. Patagilid itong nahiga, paharap sa kanya. Isinapin nito ang kanang palad sa balikat niya, malapit sa maalsa niyang dibdib. Sinupil niya ang nararamdamang kilig at pinanatili ang maginoong kilos. Ipinaramdam sa dalaga ang kahandaang makinig. Ayon sa alamat, ang mga magulang mo raw mismo ang sumumpa sa iyo. Totoo ba yun? Tanong nito. Pagmamalasakit at paghahayag ng simpatya ang ipinahihiwatig. Masuyo niyang hinaplos ang buhok nito. Ang ganoong sandali ang pinakaaasam niya. Ang mapalapit ang loob nito sa kanya. Dinampian niya ng halik ang noo ni Teresa. Hinuli ang mga mata at saka nakangiting umiling. Hindi naman ganyan kasama ang mga magulang ko, Teresa. Gusto mo bang malaman ang aking nakaraan? Malumanay niyang sabi. Tumango agad ito at tumanda sa pakikinig. Kinuha niya ang kamay nitong nakasapin sa balikat niya. Inilagay niya sa tapat ng dibdib ang kamay niyang nakahawak sa kamay nito at saka humanda sa pagkukwento. Iba talaga ang nagagawa ng buhos ng ulan, malamig na paligid at dim light na silid. Ano po? Dito na kaya magsisimula ang makulay na pagtitinginan ng pangunahin nating mga bida. Muli niyo po akong samahan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat po sa suporta sa pamamagitan ng hindi pag-skip ng ads. Ganun din po sa nagsusuper chat, super sticker at super thanks. Malaking tulong po kayo sa aking channel. Salamat po. Ito po ang inyong ate Kilabot, Ate Doris, na pansamantalang nagpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw upang ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!